Mga ka-YouTube, nasa poder na ngayon ni Nanay Lorna sina Juanita at ang asawa nitong si Chris. Pero ang tanong ng marami, si Nanay na naman ba ang magpo-provide sa kanilang lahat? Bago ang lahat, kung gusto mo ang ganitong klaseng kwento at update, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Pumunta si Ma'am Aya sa bahay ni Nanay Lorna para kausapin ng personal sina Juanita at Chris. Unang tinanong ni Ma'am Aya si Chris kung ano na ba talaga ang nangyari. Napag-alamang iniwan pala niya si Juanita habang ito ay nasa poder ng kanyang pamilya. Diretsahang tanong ni Ma'am Aya, hindi ka ba nakonsensya sa pag-iwan mo kay Juanita? Ayon kay Chris, sobra raw ang kanyang konsensya. Pero tuwing inuuwi niya si Juanita, nagagalit naman ang kanyang pamilya. Gusto raw ng mga ito na tuluyan na niyang iwan si Juanita. Kaya ang nangyari, pinaalis muna siya ng kanyang pamilya habang si Juanita ay nasa poder nila. Marahil ang plano ng pamilya ni Chris ay magsawa si Juanita at kusa na lang umuwi kay Nanay Lorna, at iyon nga ang nangyari. Umuwi si Juanita at nangakong ayaw na niya kay Chris. Pero sumunod si Chris at nakiusap. Sa huli, tinanggap pa rin siya ni Juanita. Ngunit heto ang mas malaking tanong, paano ang kanilang kabuhayan? Pareho silang walang trabaho at may anak pa silang kailangang buhayin. Hindi naman pwedeng si Nanay Lorna na naman ang sasalo sa lahat ng gastusin. Pinagsabihan ni Ma'am Aya si Chris. Ayon sa kanya, hindi dapat sinunod ni Chris ang kagustuhan ng kanyang pamilya dahil mag-asawa na sila ni Juanita. Dapat ay nagtutulungan sila, lalo na at may anak na sila. Ang pag-aasawa ay teamwork. Tinanong din siya kung babalik pa ba siya sa kanyang pamilya. Sagot ni Chris, hindi na raw. Mananatili na silang magkasama ni Juanita, stick together na raw sila. Pinayuhan sila ni Ma'am Aya na magsimula sa pag-aayos ng kanilang pagsasama. Tinanong din niya kung ano ang plano ni Chris ngayong nasa poder na siya ni Nanay Lorna. Mahina man ang kanyang boses, naunawaan na may plano na siyang lilipatan nilang mag-asawa at may naghihintay na trabaho roon. Dahil balak nilang magsimula muli, pinayuhan sila ni Ma'am Aya na magtanim ng mga gulay tulad ng pechay at pipino, mga gulay na madaling anihin. Sa tamang pag-aalaga, maaari silang makapag-ani sa loob ng 45 araw. Malaking tulong na rin iyon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil may sakahan din si Ma'am Aya, sinabihan niya si Chris na tatawag lang siya rito kapag magpapahornal siya upang kahit papaano ay magkapera ito. Sa kabilang area pala ni Nanay Lorna lilipat sina Juanita at Chris upang makapagtanim sila. Maliban sa pechay at pipino, bibigyan din sila ni Ma'am Aya ng mga semilya ng bagyo beans, ampalaya, sitaw, at iba pang madaling mapakinabangan na pananim. Pinayuhan naman ni Ma'am Aya si Nanay Lorna na huwag masyadong maawa sa ibang kasama. Mas mabuting mag-focus muna siya sa kanyang mga apo, asawa, at sa sarili niya. Hayaan na muna ang iba, katulad ni Juanita at Chris, dahil malalakas pa naman ang mga ito. Halimbawa, kapag nakapag-harvest na si Ma'am Aya sa kanyang saka na siya maaaring tumulong kina Juanita at Chris. Dapat ay lagi niyang unahin ang sarili niyang pangangailangan. Tama naman ang sinabi ni Ma'am Aya dahil ginusto ni Juanita at Chris na mag-asawa ng maaga kahit wala pa silang trabaho at pera. Kaya kailangan nilang dumiskarte para sa kanilang sarili at hindi dapat umasa lamang kay Nanay Lorna. Sobrang saya ni Ma'am Aya kay Nanay Lorna dahil nagtanim din ito ng sili bilang dagdag sa kanyang mga pananim. Dagdag pa ni Ma'am Aya na maganda kung mababakuran nila ang garden ni Nanay upang hindi kainin ng mga manok ang mga sili. Sinabi rin ni Ma'am Aya kay Chris na dapat talaga nilang pagbutihan ang pagtatanim ng mga semilyang ibibigay niya, dahil bibisita siya at ayaw niyang maabutang hindi pa ito naitanim. Ipinaliwanag din ni Ma'am Aya kay Chris na prangka siyang magsalita. Dagdag pa niya na kung may gusto silang sabihin sa kanya, pwede silang mag-open dahil nagtutulungan naman sila. Sa ngayon ay tutulong muna siya at wala siyang hinihinging kapalit. Ang gusto lang niya ay makita na may bunga ang tulong na ibinibigay niya. Halimbawa, kung makapagbigay man siya ng konsumo mula sa sarili niyang bulsa, hindi iyon araw-araw dahil may mga anak din siyang nag-aaral at may mga magulang din siyang sinusuportahan. Sinabi rin ni Ma'am Aya kay Chris na kung kikita ito mula sa hornal, mas mabuting ibili muna nila ng bigas ang pera. Dagdag pa ni Ma'am Aya, kung kukulangan ang 3 kilo sa isang araw, sila na naman ang magdadagdag mula sa sarili nilang pera, at sa huli ay sila rin ang mauubusan.
Nakiusap si Ma'am Aya kung maaari niyang makausap si Juanita at ang asawa nito, at pumayag naman si Nanay Lorna dahil nangako na rin si Juanita na hindi na siya babalik sa pamilya ng lalaki. Chris ang pangalan ng asawa ni Juanita. Pinayuhan ni Ma'am Aya si Nanay Lorna na gabayan ang mag-asawa at turuang magsumikap. Hindi pwedeng si Nanay Lorna na naman ang laging mag-aasikaso sa kanila. Iminungkahi niyang magtanim sila ng gulay. Ikinwento ni Ma'am Aya na ganoon din ang itinuro niya noon sa kanyang pamangkin nang bago pa lamang ito sa kanila. Tinuruan niya itong magtanim at sinabihang unahin ang mga gulay na mabilis pagkakitaan. Binigyan niya ito ng mga buto ng pechay at pipino. Sa ngayon, nakaahon na raw sa buhay ang kanyang pamangkin at lagi itong nagpapasalamat kay Ma'am Aya dahil sa gabay at tulong na ibinigay niya. Dagdag pa ni Ma'am Aya, hindi naman pwedeng habang buhay na umaalalay sa iba dahil darating ang panahon na mapapagod at mag-asawa rin ang tumutulong.